Ciao Raga, musta Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng video na ito. Kaya makinig na maigi, unawaing mabuti at panoorin mo ang video hanggang dulo. Pagdating sa usapin tungkol sa pagbabayad ng iyong contributing imps, ikaw ga ay confident na ang iyong amo, ang iyong datore di lavoro ay nababayaran lahat at saka on time ang payment ng iyong bulletin imps. Para makasigurado ka, dapat ay hindi lang basta ikaw ay nagre-rely doon sa sinasabi ng iyong amo at saka doon sa kopya na ibinibigay niya sa iyo. Mas maigi na ikaw mismo ay marunong mag-verify niyan online. Kaya ipapakita ko sa Raga kung paano gayan i-check doon sa sito ni IMS. Ituturo ko din sa iyo kung paano makakuha ng kopya online ng Ricevuta di Pagamento ng bulletin ni IMS. Ano ga ang epekto sa amo at maging sa worker kapag ka hindi nababayaran ang bulletin ni IMS? Kapag ka hindi nababayaran ang mga kontributi? Ano-ano ang mga hakbang na pwedeng gawin ng isang worker para mapagbayad niya ang kanyang amo ng kanyang mga unpaid contributing imps? Alamin natin ang detalye Raga, doon po na sigla, partiamo! Kung ikaw ay isang golf, badante o babysitter o naglalavoro sa settore na lavoro domestico, kahit na binibigyan ka ng iyong amo ng kopya ng binayaran niya na bulletin ni IMS, dapat pa din na ikaw mismo ay marunong mag-check online at mag-download ng kopya ng Ricevuta ng pagamento ng iyong bulletin ni IMS. Madali lang naman yan na gawin at hindi na kailangan pa ng speed. Pupunta ka lang doon sa dedicated page sa sito sa official website ni IMS. Ilalagay ko sa comment section ang link para hindi mo na kailangang hanapin pa. I-click mo na lang yung link at mariredirect ka na doon. Dine pupunta sa Portale dei Pagamenti, specifically din sa pagamento contributi ng mga laboratori domestici. Ang kailangan mo na details para maka-access ka ay ang Codice Fiscale ng Datore di Lavoro at ang Codice Rapporto Lavoro. Dine sa bulletin ni IMS, maaaring makuha ang mga details na iyan. Yung dalawang details na kailangan mo. Upure, dine sa Denuncia Rapporto di Lavoro Domestico, pwede ding makuha ang details na kailangan. Itatype mo lang ang details na kailangan po, i-click mo ang accedi. Take note, ang option para maka-entra gamit ang speed ay option yan para sa mga datori di lavoro. Ito ang makikita kapag ka naka-access ka na andyan ang details ng worker at ng amo. Sa part na ito, ang i-click ay ang Pagamenti Effettuati para makita at ma-download ang mga binayadan ng amo. Samantalang ang Kalkulo Contributi ay diyan naman madadownload yung mga bulletin na da pagare pa. After clicking Pagamenti Effettuati, makikita mo din ang detail ng datore at ang numero Rapporto di Lavoro. Sa anno di pagamento ay pwede kang pumili ng kung anong taon ang gusto mo na i-check. Take note, yan ay tumutukoy sa taon kung kailan ginawa ng amo ang payment at hindi yung year ng bulletini. Once na nakapili ka na ng taon, example 2025, sunod mo namang i-click yung Cerca. Ito na ngayon ang makikita mo na andyan ang mga details ng pagamenti pago pa o pagamenti ng bulletin IMS kada trimestre. Nakaspecify ang Codice Aviso, data pagamento, para maikumpara mo sa data di iskadensa para malaman mo kung on time ba o late ba ang payment na ginawa ng amo. Makikita din ang amount kada bulletino na binayada ng amo. Para ma-download ang kopya ng Ricevuta di Pagamento, pipili ka lang kung aling bulletino tapos ay i-click mo yung icon sa ilalim ng istampa Ricevuta. Garnean man ang sunod na makikita. Pansinin mo, yan ay Ricevuta di Pagamento at hindi Aviso di Pagamento. Makikita na ang example na yan ay pang-apat na trimestre at para sa taon na 2024. Kung ilang oras sa trimestre na iyan at kung magkano ang retribuzione per hour. At ang isa pang importante, yung F2 na Codice ay mayroong amount doon sa tapat.
Meaning, ipinagbabayad ng amo sa Kasakolf ang worker na iyan. Ang Richivuta di pagamento na iyan ay pwedeng i-download para magkaroon ka ng kopya. O kaya naman, kung hindi kayang i-download, ay pwede namang i-screenshot. Pero syempre, mas maigi kapag ka di-download para PDF file. Ang example na ipinakita natin, mapapansin na on time ang mga payments at ipinagbabayad pa ng Kasakolf. Kung gagawin mo ang step-by-step guide na iyan na itinuro ko raga, kailangan mo ng patience dahil di solito, sobrang bagal mag-open ng website na iyan. Remind din kita na are ang schedule ng pagbabayad ng Bulletin ni IMS ngayong 2026. After na ma-verify mo, tapos ay na-discover mo na hindi pala lahat nababayaran ang contributing IMS mo. Ano ang magiging epekto niyan? O kaya naman, di ka mayroong senaryo na kung saan ay para magkaroon ng laboro ang iyong isang kamag-anak o kakilala mo, ang nagiging amo ay ikaw. Pero ang usapan nyo ay yung worker na iyon, nakakilala mo, kamag-anak mo, siya ang magbabayad ng contributi niya. Tapos ay hindi pala nababayaran ang contributi. Ang epekto para sa amo, sisingilin siya ni IMS. Kapag nakita ni IMS yan, okay? Doon sa mga contributi na hindi nabayadan o late na nabayadan. Mayroong sanksiyone at interest na maaaring umabot up to 40% ng amount na hindi nabayadan. Ang epekto naman sa worker, maapektuhan ang pagtanggap niya ng kanyang pensyon. O kaya naman ay yung pagtanggap ng indemnita para sa maternita, kunjedo, etc. At dahil hindi nababayaran ang contributi, hindi din nababayaran ang para sa Kasakolf. Kaya if ever na mayroong financial support o reimburso na makukuha sana ng worker maging ng amo, hindi iyon matatanggap. Ano ang pwedeng gawin ng isang worker para ang amo niya ay magbayad ng mga contributi non versati? Ang unang step ay magsulat ito doon sa amo. Preferably in writing at ipadala ang letter of request via Rakomandata, yung Andata Retorno. O kaya naman sa pamamagitan ng PEC. Ang PEC ay yung tinatawag na Posta Electronica Certificata. Kung walang nangyari, sabihin natin, dead mo lang yung amo after na ikaw ay magsulat ito, magpadala ka ng sulat, pwedeng gawin mo na i-report ang amo na iyon sa IMS at ikaw ay humingi ng assistance sa contact center ni IMS o sa sito ni IMS o pumunta mismo sa IMS. O kaya naman, para mapilitan ng amo na bayaran ang mga kontributi na hindi nababayaran, pwedeng lumapit sa Ispettorato del Lavoro. Pero take note, kapag ginawa ang hakbang na iyan at ikaw ay naglalaboro pa doon sa amo na iyon, although hindi naman dapat naggagawin ng amo, pero mayroong posibilidad na gagawa ang amo ng ibang legal na paraan para mapaalis ka sa trabaho. So, atensyon din, okay, sa paggawa ng bagay na yan. Panghuli, lalo pa kung dati mong amo yung hindi pala nagbabayad ng iyong mga kontributi. Pwedeng gawin ang legal na hakbang at kakasuhan na yung amo na iyon. Okay? Lalo pa kung maapektuhan ang pagtanggap mo ng iyong pensyone. Important reminder, ang mga kontributi na hindi nabayaran ay dapat na mahabol mo o masettle mo, maayos mo within 5 years. Dahil kapag ang kontributi na hindi nabayaran ay lumampas na ng 5 years, di solito ay ma-expire na. Purtropo, ganun ang batas. Ang mga kontributi non versati na lampas na ng 5 years ay maaari pang ma-recupero. Gagawin yung tinatawag na Costituzione di una rendita vitalizia. Pero sariling gastos na iyon ng worker para masakop ang nasabing mga taon. O raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakapagbigay ako sa iyo ng information sa tinalakay natin na topic sa video na ito. Kung ito ay nakatulong sa iyo, sana ay makapag-follow ka sa akin o makapag-subscribe at sana ma-share mo rin sa iba para maging aware din yung ating ibang mga kababayan. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa pagsuporta mo, Raga. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!